What's up? Good morning mga pre. Ito na ating part 4 ng ating mga payo, ng mga paalala natin para sa inyong healing journey, no? So yan, huwag kang magmamadali, no? Although lagi ko naman sinasabi sa inyo to, no? Huwag kang magmamadali sa recovery, huwag kang quick fix, di ba? Vlog ko rin yan eh. Lahat na lang ng bagay minamadali mo, no? Kasi sa anxiety, ginagawa niya rin sa atin yan. Yung pagmamadali, pagpapataranta. Kasi gusto mo, mabilis lahat ng mga bagay, mabilis lahat ng matapos, mabilis lahat ng gaya nito sa recovery, gusto mo mabilis agad, no? So, walang ganun kapatid, no? Lalo na dito sa mga hindi nagagamot, asahan nyo na talaga yan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo is mabuhay kayo, no? Baga, gawin nyo kung ano yung mga gusto nyo gawin sa buhay, no? Magtrabaho, pero yung mga aral is dadalhin nyo yan. Dadalhin nyo palagi sa isip nyo, no? Na, ay, itong mga aral naman na natutunan ko is okay to, o kailangan kong ma-practice yun nga. Bago ka gumawa ng is pa-practice mo muna, no? Bago ka para makaya mo siya, no? Kasi yung iba napapanguna ng takot dahil ayaw nila nung ganung pakiramdam, no? Baka daw maulit, di ba? Yung mga baka-baka, no? Ayaw nilang maulit yung ganung pakiramdam dati na talagang hirap na hirap sila, tapos ma-hospital na naman, no? Pero ibang-iba na yun kapatid, no? Iba ka noon na walang alam sa ngayon na may nalalaman ka na, no? Kaya swerte kayo kapatid, no? Dahil meron ng mga YouTube, meron ng mga ako din, no? Kasi may Google na, no? May mga pero yung mga libro ko is yan, bili talaga yan. Isang click mo lang, isang play mo lang, di ba? Makakapakinig ka na ng mga ganitong advice or mga about sa anxiety, no? Unlike noon, di ba? Medyo hirap talaga mga tao, no? Pero nakakaya nila, no? Kasi kahit may nervous sila, okay lang naman. Nakakapagtrabaho pa rin naman sila, nawawala. Meron nga akong isang kaibigan sabi niya, meron din daw yung tatay niya noon, is nawala na lang din. Mas mas focus sila sa buhay, no? Hindi na nila iniisip yung mga iba't ibang mga bagay. Basta magtatrabaho, mabuhay lang yung pamilya, no? So yung nawawala na sa isip nila yung So, yun is hindi mo na kailangan halos ng kaalaman na na lang, kailangan mo lang sa ituloy-tuloy hanggang sa mag-heal ka, no? Kahit na hindi mo ipasok yung sa mga aral, no? Kasi nakadepende yun sa lakas or sa tama talaga ng sa'yo. Minsan kasi sa din no? Sa mga namamana, no? Kaya wala ring takas sa mga ganung naiisip. So alam naman natin ang anxiety, pag inaatake ka na, kailangan mong bilisan lahat ng galaw, no? Para kang natataranta, para kang gusto mo magmamadali palagi, no? Dahil na rin yan sa takot, no? Kasi ayaw mong maulit yung ganung pakiramdam na pag mabagal ako, may lalabas talaga. Kasi nga, nag-aano na yung isip mo gumagana na, no? Nag-iisip na siya ng something na baka kapag mabagal ako sa ganitong is may pangit na pakiramdam na lalabas, no? So, nangyari is makukulong ka na naman doon sa cycle na yun, na every time na may gagawin ka, lagi ka na lang nagmamadali, no? Lagi ka na lang gaya sa pagkain, bilis mo kumain, no? Yun is nag-aano rin ng acid yun, yung mga ganun, mga hindi mo nangunguya, no? Minsan pag kwento nga sa inyo dati lang yung pag bumibili akong tindahan, minsan inaano ko, bilisan mo yung sukli ko, di ba? Kasi ito lalabas na may lalabas na talaga sa akin na na pangit na pakiramdam medyo may kalayuan pa yung lalakarin ko. So ang gagawin ko, is gagawin kong yung sarili ko, para kung igagalaw-galaw, no? Para malibang lang yung isip ko kahit wala pa yung sukli ko, no? Then pagkakuha ko ng sukli, tapos maglalakad na ako ng konti, wala na, di ba? Wala na yung ganung nasa isip ko, no? Kasi nga pinapangunahan ako ng takot. Pinapangunahan ako ng parang yung may nasisense ako na mga dating nangyari sa akin na baka mahilo ako dito or hindi ako makahinga, sinong tutulong sa akin, yung mga ganung pag-iisip, no? So siguro naman alam mo yung ganung pakiramdam, no? So may mga anxiety talaga. Lalo na yung hilo, lagi ako nahihilo noon. Konting lakad, basta napawisan ako kaunti, nahihilo na ako niyan. Kasi may pattern na ako na sinusunod noon, na every time na pagpapawisan ako, alam ko na yan na may lalabas na hilo sa akin. Na paulit-ulit na, nangyayari na siya kahit di naman ako pinapawis, bigla ko nahihilo, napapahinto ako ng ganyan, no? Kasi nga dahil dun sa pattern na iniisip ko, no? Minsan naman, pagtapos ko lang maligo, no? Tapos medyo may hugasan lang ako ng plato,
biglang kakabog yung dibdib ko 'no, bigla na lang akong mahihilo, ta's minsan ipapahinto ako ng ganyan. Ano na naman 'to, 'di ba? Mga gano'ng senaryo pa sa buhay. Pero noon 'no, nung kalakasan talaga ng society ko no'n. Pero no'n na nakakagalaw-galaw na ako, nakakakilos na ako sa bahay namin or nakakagawa-gawa na ako 'no. 'Yun is, noon, nung medyo ano pa, talagang nagkakalap pa ako ng mga kaalaman na ano, kaya sabi ko sa inyo yung mga pakiramdam na 'yan, may mga bagong darating diyan kapatid 'no. Meron kayong mga mararamdaman na kakaiba pa, asahan niyo na 'yun. Basta nasa loob kayo ng anxieties, asahan niyo na 'yun. Kasi sa recovery talaga marami pa kayong pagdadaanan 'no. Pero kung solid naman yung mga kaalaman niyo 'no, na talagang natututunan niyo, lalo galing sa doktor or sa mga psychiatrist, 'yan, mas mabilis yun, mas madali niyong maunawaan 'no. Kasi itong mga pagpapaliwanag ko sa inyo is may halong kuwento, eh, 'no, kaya medyo para lang mai-relate ko yung sarili ko sa inyo 'no, na minsan din ako naging ganyan kapatid, na minsan din ako naghirap, talagang 'di ba, naikwento ko naman sa inyo 'yun, eh, kung babalikan niyo yung mga video ko diyan, kung papaano talaga ako 'no. So, 'yun is nalampasan ko 'yun kapatid, sa tulong din ng mga nasasagap ko, mga base na rin sa sarili ko 'no, na na kumbaga yung knowledge na ano, hindi na halos sa labas, eh, parang sa sarili ko na lang, eh, na nangyari na 'to, eh, uulit pa ba 'to, kumbaga ano, umuulit ka lang, hindi ka naman ano, hindi ka naman delikado, yung mga ganyan sa sarili ko 'no. Hanggang sa yun, naano ko na, lumalabas na ako dun sa mga aral, eh, lumalabas na ako dun sa mga natutunan ko noon, ano na lang, sa sarili ko na lang 'no, minsan kinakabahan ako, nahihirapan akong huminga. Kumbaga nagkukusa na yung sarili ko mag-inhale, exhale, eh. Tapos, yan, okey na, 'di ba? Gano'n lang siya kaano sa'kin, kasi nga pinapagana ko na yung mga ano ko, yung mga natutunan ko 'no. Kumbaga nandito na siya, naka-store na siya sa utak ko, eh. So, hindi ko na kailangang magbuklat na naman ng ano, tapos kukuha na naman ng cellphone, tapos manonood ng video, paano ba 'to? Tapos go-google ka na naman, bakit ganito? Ano na, eh, naka-store na siya sa'kin, eh, okey na, eh. Kumbaga sana kayo rin 'no, kasi itong mga pagtatambay niyo sa channel na 'to 'no, is, i-absorb niyo kapatid 'no, tsaka dapat ipa-practice niyo. Hindi siya ano, eh, hindi kasi siya yung 'pag nalaman mo siya, ayun na, hindi. Kailangan mo muna siyang anuhin, kailangan mo siyang paganahin o gagamitin mo siya, sa buhay, sa panlabas mong buhay. Halimbawa, nagtatrabaho ka, inatake ka, may nararamdaman ka, hmm, okey lang 'to. Sabi ni Jay Montero is ganito lang, eh. Oh, 'di mamaya-maya wala na, 'di ba? Hanggang sa humina ng humina 'yan kapatid, mapapatunayan niyo sa sarili niyo 'yan. Unlike noon, kumbaga tawag dito, kung noon na ang tagal mong atakehin 'no, 'pag natake ka ang tagal, tapos ano 'to, natatakot ka, sobrang takot mo. Ibang-iba na 'yun kapatid sa ngayon, kasi ano na, eh, bukas na 'yung isip mo, eh, na, "Ay oo, ganito kasi ang anxiety, eh, okey lang 'to sa'kin." Pero kung sasamahan mo pa nung second pair, yung sinasabi nga ni Clarice 'no, na ikaw na yung gumagawa na ano, wala, 'di ba? Kulong na kulong ka na talaga dun. Kumbaga umuulit ka lang hanggang sa pagsawaan mo na ano, sabihin mo sa sarili mo, "Dati pa ganito na ako dati pa, eh, ba't paulit-ulit lang?" Kasi nga hindi mo siya hinaharap 'no. Ang ginagawa mo is pinapangunahan mo ng takot, then hindi mo siya sinusundan ng ano, pagtanggap 'no, kasi kumbaga tinatanggihan mo, eh, ayaw mo ng ganitong pakiramdam, eh, kaya ang gagawin mo is wala, i-avoid mo yung gano'ng ano, sitwasyon. Hindi mo siya hinaharap, hindi mo siya conquer ba ang tawag nun? Basta yun, yung mga takot na 'yan 'no, masarap lang sa feeling yun, yung kapag halimbawa, yung takot mo, hinarap mo, tapos nalampasan mo, ang sarap sa pakiramdam nun kapatid. Yung mga dating naiisip mo na, ayokong pumunta sa ganito, ayokong mag-exercise, ayokong kumain ng ganito, ta's kinain mo, ginawa mo yung mga gano'n. Tapos nalampasan mo, walang nangyaring masama sa'yo, ang ganda sa pakiramdam yun. Yun, isa yun sa nag-ano sa'kin noon, nagpagalaw sa'kin na, okey naman pala, eh, okey lang na ano. Isang beses nag-shot ako 'no, uminom ako ta's na ano ko,
na bumilis yung tibok ng puso ko. Habol na naman ako ng hininga. Pero ang alam ko, na-notice ko na yun kasi yung inaano ng ano, eh, ng alak, eh, talagang papabilisin yung tibok ng puso mo nun, eh, 'di ba, alak nga, eh. So, maya-maya kumalma na siya, ibig sabihin yun yung ano niya, binibigay nung alak. Pero kung pahaluan mo siya ng sarili mong pag-iisip na, "Hala, baka yung tibok ng puso ko is hindi niya kayanin, sobrang bilis, hindi na naman ako makahinga." 'Di ba? So, wala. Wala yung ano nun. Pinasok mo na naman sa anxiety, gumagawa ka na naman ng mga kung ano-ano, 'di ba? So, hindi a-avoid mo na talaga yung alak na yun, aayawan mo na talaga nun. Gaya nung kape, 'di ba, sabi ko sa inyo nagkakape na ako, eh. Minsan nagba-black coffee pa nga akong solid talaga, walang asukal, eh. Talagang lalabas talaga siya. Kabog talaga yung dibdib ko, tapos para akong high na high, parang tawag dun, nangingikilabutan na ano. Pero masarap kasi ano yun, eh, kape yun, 'di ba? Mainit tas mapait, 'di ba? So, maganda rin sa katawan, 'di ba? So yun yung binibigay niyang ano, epekto sa katawan ko. Pero yung takot na, baka 'pag magpa-palpitate ako, madadala naman ako sa ospital, 'di ba? Yung pangit na ano yun. Kumbaga ikaw na lang talaga gumagawa ng mga kinakatakutan mo, 'no? Nandiyan na nabubuo yung avoidance, 'no? Lahat na lang ng bagay na ano, ayaw mo na. Gaya nun sa pagligo, 'no? Ayaw mo na rin maligo, 'di ba? OA naman na nun. Ayaw mo maligo, eh, bakit? 'Di ba? Baka daw pagbuhos niya, mahilo siya, matumba, tumama yung ulo sa bowl, 'di ba? Anong klaseng ano na yun, 'no? Ibang klaseng pag-iisip na yung kapatid, 'no? Basta ang ano mo diyan is, ano ka pa rin, normal ka pa rin kapatid. Ang nagiging problema mo lang is yung pag-iisip mo na pinapaniwalaan mo, 'no? Na maling-mali talaga, 'no? Kasi yung mga bagay na hindi pa nangyayari is 'wag mong papaniwalaan, 'wag kang gagawa ng mga takot mo, 'no? Na magdudulot sa'yo ng kung ano-ano, 'di ba? So, hindi mo kailangang paniwalaan 'yun, 'no? Kaya nga sabi ko nung last vlog natin, yung part 3, 'no, na hindi mo kailangang maniwala basta-basta, ano, kasi wala, eh. Ah, ikaw na lang din gumagawa niyan dahil nga dun sa behavior na paulit-ulit mong ginagawa, yung nagkaroon ka na ng, pattern sa utak mo na everytime na ganito, wala talagang recovery mangyayari sa'yo kapatid, 'no? Lalo na 'pag pinapangunahan ka na ng mga takot mo na hindi mo naman naiintindihan. Kung mangyari, mangyari, 'di ba? Kung talagang mangyayari yung gano'ng iniisip mo, mangyayari siya, ano? Pero kung i-a-avoid mo siya para lang makaligtas o para lang mawala yung gano'ng pakiramdam, i-a-avoid mo 'yun. Hindi, mali 'yun kapatid. Wala sa ano ng recovery 'yun. Kailangan mo talaga siyang harapin, 'no? Sabi nga ni Clarice, yung pace, 'no? Napakahalaga niyang pace kapatid, 'no? Haharapin mo lahat ng pangit na mga naisip, mga pakiramdam, okey lang 'yan kapatid, 'no? Medyo ano lang ako magsalita sa inyo, 'no? Kasi itong mga halos sinasabi ko sa inyo is paulit-ulit na lang, 'no, nasabi ko na 'to. Kaya kailangan niyo lang din talagang pukpukin yung ulo niyo, 'no? Pukpukin yung sarili niyo na hindi ko kailangang maniwala basta-basta, hindi ko kailangang, anuhin 'to, babyhin, yung sinasabi ko sa inyo dati, 'no, babyhin yung anxiety, lahat na lang sinusunod mo, 'no? Lahat na lang 'pag ayaw niya, ayaw mo na rin, no? Hindi, walang recovery mangyayari sa inyo kapatid kung ganyan kayo, 'no? Ganyan kayo mag-isip sa sarili niyo, 'no, sa mga simptomas na 'yan. Kasi ayan ang paraan, eh, hangga't hindi ka gumagawa ng ano, hakbang, kahit mga pasimple-simpleng hakbang, walang magbabago sa'yo, gano'n ka pa rin. Kaya kailangan yung mga kinakatakutan mo is haharapin mo yun. Kung ayaw mo nung gano'ng ano, meron namang ibang mga paraan pa. Basta dahan-dahan lang, wag mo munang, basta may nalaman kang kaunti yun na, tapos pagdating nung nandun ka na, inatake ka, 'di ba? So, ta's hindi mo alam yung gagawin mo, 'no, wala. Babalik ka na naman sa simula, 'no? Kaya mahalaga yung mga ganito, yung mga aral, 'no, mga natututunan niyo para every time na lalabas kayo magpa-practice or magpa-practice sa healing niyo, 'no, is alam niyo yung gagawin, alam niyo na yung, alam ko na 'to, eh, alam ko na yung mga ganitong style ng ano, kasi nangyari 'to sa akin, eh. Tsaka sabi ni Jay Montero, kailangan ko lang siyang iharapin sa gano'ng paraan, 'no. Actually hindi naman sa akin yun, eh.
Kay Clerix talaga yan. Kung gusto niyo namang basahin yung libro niya, meron namang ano niyan eh, may mga PDF niyan eh. Tapos meron din sa online, no? Meron din sa pag gusto niyo bumili ng libro, meron din ano. Basta yung mga sinasabi ko halos sa inyo is iyan na yun. Yan na yung way, yung kumbaga yung method niya, no? Na kailangan mong harapin yun. Yung sa tagal naman, yung let time pass niya, no? Hayaan niyo lang kapatid, no? Na kahit lumipas yung maraming taon o taon man, no? O mga 5 taon, okay lang yun. Basta ang ano doon is mabubuhay ka, no? Mabuhay ka sa nagagawa mo na lahat, no? Kahit may maramdaman ka, okay lang yun. Pero hindi mo talaga siya maisisiro. Yung talagang wala ka na maramdaman, hindi imposible yun kasi anxiety yan eh, no? Natural sa katawan natin yan. May stress ka, minsan nasakit yung ulo mo, natural yun, di ba? Sikip yung dibdib mo, okay lang din yun kasi natural yun, na-stress ka. Yung mga ganong bagay ba, no? Kaya hindi mo siya pwedeng alisin, no? Hindi mo siya isisiro, no? Siguro part ng katawan natin yung mga 20% ang katawan mo, anxiety, no? Kaya kailangan matutunan niyo yun, kapatid. Para kailangan niyo maintindihan, kapatid, para hindi na kayo ano, laging natatakot din sa mga pakiramdam, no? So yun lang, kapatid, no? I-part 5 na lang natin yung ating mga paalala, no? Medyo napapahaba yung aking kwento. Kaya pero yun lang din naman ang point nun, no? Huwag magmadali, kapatid, no? Kasi yan yung lumipas ang panahon, okay lang yan. Huwag yung bilang-bilangin yan kasi hindi yan makakatulong. Sasabihin sa akin, 2 taon na kasi yung ganito eh, tapos 3 taon na akong ganito. Natural naman yun, pero yun nga, sa healing journey, hindi mo na kailangan. Tingnan nyo ako, no? Minsan may mga magtatanong, gaano katagal po ba kayo naka-recover? Hindi ko rin alam eh. Kasi, yung time na ganyan, nag-start na ako mag-vlog, no? May nararamdaman pa rin naman ako eh. Hindi ko masasabing zero talaga, no? Ganyan din, kahit naman ngayon, meron ako nararamdaman na, siyempre, nakaharap ako sa inyo, no? Medyo kinakabahan ako. Di ba? Natural yun, di ba? Kumbaga, kailangan natin matanggap yun na part yun ng katawan natin, no? Pero yung ikaw na yung sinasabi nga ni Clarix na second pair na ikaw na yung gumagawa, no? Iba yun, parang parang huy, ikaw na gumagawa niyan. Huwag mong gawin yan, huwag mong isipin yan, di ba? Yun ang recovery, kapatid. Kaya kailangan natin mag-practice, mag-ano sa buhay, no? Kaya wag kayo magmamadali sa recovery dahil ang recovery is dahan-dahan mo. Kailangan muna talaga ng utak nyo ma-normalize, no? Mabalik siya sa ayos, no? Kumbaga sa yung isip, umangat lang ng kaunti. Pero kailangan muna na niyang mapababa yun, no? Dahil nga sobrang ano natin sa stress, no? Kailangan niya munang mapantay yun, mai-normal, no? Mabalik na kayo sa dati, no? Tsaka yung mga pag-iisip niya na pangit is mawala na rin yan, no? Katagalan, no? Kaya huwag niyo bibilangin. Huwag kayong magmamadali sa recovery. So yun lang. Maraming salamat. Part 5. Adios.